Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang spoiler para sa chapter 1099 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga malalaman natin sa parating na chapter? Alamin natin. Pero bago yan ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at hitang bell para maging updated sa mga parating na mga video. O paano? Simulan na natin. Let's go! Ano-ano kaya ang mga malalaman natin sa spoiler na to? Sabay-sabay nating alamin. Ang title nga ng chapter ay Peace Lover. Para saan kaya itong title na to? Ito na ang spoiler. Ayon sa spoiler ay magsisimula nga daw ang chapter dito nga sa pagbalik nga daw nitong dating hari na si Bekori. At may mga kasama pa nga itong hukbo ng Marines dahil nga nakasuporta nga itong world government kay Bekori. Dahil nga ito ang kinikilala nilang tunay na hari ng Sorbet. Dahil nga doon sa dinalang hukbo ng Marine ni Bekori ay hindi nga ito umobra kay Kuma. Tinalo nga lang ito ni Kuma na mag-isa at itong si Kuma nga ay ginawang hari ng mga taga doon. Na kung ano-ano nga ang tinawag nila dito kay Kuma. Habang si Kuma nga ay tinangal nilang hari, merong ang ibang tao na nagpapatakbo nga daw ng kaharian. Na mukhang si Kuma din ang pumili. Ang kulit talaga ni Bekori, bumalik pa. Makikita nga din daw natin dito yung pagkain ni Bonnie ng Devil Fruit. Hindi nga daw nito sinasadya na kainin yun. At ang pangalan nga ng Devil Fruit ni Bonnie ay Toshi Toshi Fruit o Age Fruit. Nang maging hari nga si Kuma ng Sorbet ay itong si Bekori ay nakaligtas ulit at kinalat nga daw nito yung balita na si Kuma ay isang tyrant o masamang hari. At sinubukan nga ulit ni Bekori na sugudin yung Sorbet pero tinalo na naman nga ito ni Kuma. Pagkatapos nga no na itong si Kuma ay bumuo nga daw ng isang pirate crew pero kilala pa din itong si Kuma na isang tyrant. At may scene nga dito si Dragon at Kuma sinabi ni Dragon yung lokasyon nga nitong si Vegapunk na andun nga daw sa Egged Island. Ayun, medyo tumama tayo sa prediction na itong si Dragon ang irerekomenda nga nitong doktor ay si Vegapunk. Nasabi nga na itong si Kuma at si Bonnie ay pumunta ng Egged Island at nag-usap nga si Kuma at si Vegapunk. Pumayag nga dito si Kuma na maging prototype para dun sa cloning troopers na tinatawag ni Vegapunk. Nakilala natin ngayon na mga pasipista na ang kapalit nga nito ay ang pagaling ni Bonnie ng libre. Tama na naman tayo sa prediction na ang magpapagaling nga kay Bonnie ay itong si Vegapunk. Nagpatuloy nga yung eksperimento ni Vegapunk at napagdesisyonan nga daw ni Vegapunk na ang pangalan ng project ay pasipista. Dahil nga sinabi ni Kuma na siya ay peace lover na kaparehong meaning nga daw nito sa Japanese. Habang nangyayari nga daw yung project ni Vegapunk ay dumating nga daw dito si Saint J. Garcia at sumali nga daw doon sa usapan nila Kuma at Vegapunk. End of the chapter, no break next week. Okay, madami na naman tayong nalaman sa spoiler at chapter pa rin ito ni Kuma. Abangan na lang natin yung paparating na full chapter mga katambay, malapit na yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!